Stories of Love. Ano ang kwentong pag-ibig mo? In a relationship ka man o broken-hearted, ibahagi mo na yan. Sagot ka namin dyan. Makialam at makireact sa mga kwento ng Stories of Love. Kasama si Mara Valle. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Stories of Love. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng naaabot ng DWIZ. Saan man kayong lupalop naroon, magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi, magandang madaling araw, basta nakikinig ka. Diyan ka lang ha. Samahan mo ko. Samahan niyo po ako. Hanggang alas 3 lamang ng hapon. Ako po ang inyong likod, Mara Valle. Tayo po ay napapanood rin via test broadcast sa Digital Free TV na Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, TV Plus Channel 27, at GMA For The Box Channel 32. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari lamang na i-scan ang inyong digital TVs at channel boxes upang mapanood ang Aliw 23. Sa mga gusto naman pong makibahagi sa ating kwentuhan ngayong hapon, pwede kayong makinig sa ating frequency syempre na DWIC 882. Live na live rin tayo sa ating Facebook page at YouTube channel na DWIZ 882. And ayan, una sa lahat, happy birthday to Mr. Larry Borda, DWIZ Utility, at happy birthday rin kay Angie Paneng Guardo, Vice President ng Uniherb Corporation. Yan. Sa mga gustong makibahagi, pwede po kayong tumawag sa ating hotline number na 8470-1750. At pwede rin kayong mag-text, Text lang kayo sa 0999-376-6768. Lunes na naman, panibagong araw, panibagong kwento ng pag-ibig. Ikaw, ano ang kwentong pag-ibig mo? I-share mo na yan. Diba? Lahat naman tayo may iba't ibang kwento ng love. Pagdating sa love, very broad yung topic na yan ang pag-ibig, no? Lahat tayo nagmamahal, lahat tayo minamahal. Siguro naman lahat tayo minamahal. Pero diba, lahat tayo, since nagmamahal tayo, pare-parehong pagmamahal, pare-parehong tao, magulang mo, kapatid mo, anak mo, love of your life, partner, asawa, girlfriend, boyfriend, pagmamahal. Diba? Pero di porket pagmamahal ay pare-pareho. Iba-ibang kwento sa likod ng bawat nagmamahal. Kaya simulan na natin ang ating unang storya dito lamang sa Stories of Love. Magandang hapon, Miss Mara. Itago mo na lang ako sa pangalang Ken. 25 years old. Artist. Ayan, saludo tayo muna. Una sa lahat, saludo tayo sa mga artists, no? Kahit anong larangan ka man na artist, 'di ba? Talagang kaya bawal dyan yung thank you kasi dugot pag puso mo dyan yung dinededicate mo Pero yung sa kwento mo, Ken, medyo napipikon ako. Kasi parang para sa akin, no-brainer siya Pero hindi. Siyempre, iba't iba ang perspective ng bawat tao, bawat nagmamahal, bawat individual. Iba-iba. Lahat may say, lahat pwedeng negative, pwedeng positive, pwedeng kakampi sa'yo, pwedeng against you. So, eto na nga. In short, itong si Ken, meron na siyang anak. Meron na siyang family na ini-establish or na-establish kasi may anak na siya Though hindi niya pa ata wife yung mommy nung baby niya, may na-meet siya ngayon. Client niya sa pagpapatattoo. Tapos na-fall siya. Ngayon, okay naman daw yung mommy nung baby niya. Okay, call her his wife, 'di ba? Okay naman daw. Kaso the thing is, parang naging nanay na lang. Correct me if I'm wrong, pero ayaw mo ba nun na very dedicated yung asawa mo sa pagiging ina sa anak mo? Ba yung ibang lalaki para lang mabuo yung family niya, para lang magkaroon siya ng kasi nagsistart yan kaya nga ang ina ang ilaw ng tahanan, 'di ba? Ito yung sabi sa amin ang bahay kahit kabisado mo yan kung walang ilaw yan.
mahirap, 'di ba? So parang yun lang din yan eh. Pagka ikaw ba, kung mami mo yun, 'di ba? Mahihirapan ka. Pero nevertheless, eto na nga. Ano daw ang gagawin niya? Naguguluhan siya, saan daw ba siya lulugar? Sa tama na magstay. Alam niya naman pala kung ano ang tama. Tama na magstay at bigyan ng kumpletong pamilya ang baby ko. O yung ilaban ko yung true love ko na si Denise. How sure are you, Ken, na true love talaga yan kay Denise? Ito na naman eh, pumapasok na naman dito yung 80-20 sa love eh. Diba? Sure na sure tong si Ken na true love niya si Denise. In a span of what? 2 months? 2 buwan pa lang kasi una pa lang first week ng December. Unang naging kliyente niya itong si Denise, nitong si Ken. Una niyang naging client si Denise, first week ng December. Detail dito sa kwento niya, no? So, ganun kabilis, sure mo na true love. Although hindi ko kine-question kasi ang pag-ibig hindi naman yan sa tagal eh, 'di ba? Pero ganyan pala yung nafe-feel mo. Bakit naman, 'di ba? Parang hindi ko kasi alam kung paano ko i-justify yung sagot ko dito kasi against ako dun sa decision mo na gusto mong iwan yung baby mo at yung mommy ng baby mo just because feeling mo true love ito eh. Baka kasi feeling mo nga yun, nagiging mommy siya masyado, tapos since feeling mo mommy siya masyado, eh parang nai-insecure ka na. Pero bakit ka naman mai-insecure? Eh anak mo yun. Alam mo, feeling ko ha, pagka kasi diba boyfriend-girlfriend era, yung mga time ng boyfriend-girlfriend, nasa inyo lang kasi yung attention ng mga mahal nyo sa buhay. Nasa iyo lang yung sa boyfriend mo, nasa iyo lang yung sa girlfriend mo. So, masaya ka. Lagi talagang, kasi tayong mga tao, lahat tayo, we love attention. Akala nga natin, minsan lahat ng bagay sa atin tumatakbo. Yan ang totoo ha. Akala natin lahat ng ginagawa natin mapapansin ng ibang tao. Pero hindi kasi ganon. That's not how life goes. So ito siya, parang nagdadamdam siya dahil yung nanay ng anak niya, parang yung anak niya na lang yung priority, which is again and again, sabi ko nga, 'di ba? Parang mas okay Ako sa mga nakikinig sa atin, sa mga listeners natin at sa mga viewers, correct me if I'm wrong po. Kasi kailangan ko rin ng perspektibo ng ibang tao dito kung paano ko siya nakikita ha. Kasi ako nakikita ko yung ibang tao gustong-gusto nila na hands-on yung nanay or tatay nung anak nila, 'di ba? Tuwang-tuwa nga sila kapag yung alam niyo yun, yung attention na bibigay sobra-sobra pa, 'di ba? Kasi the fact na parang yun, dun mo malalaman na ay right choice. Hindi lang dahil sa akin, para sa anak ko. Kasi the fact na kayang alagaan ng ganun yung anak mo, baka you should give them time. Although 2 years old, hindi mo nasasabihin kasing, well, actually, may tumatagal ng 2 years na postpartum. So, you have to understand. And at the same time, ito yun, Ken, ha? Communication. Kailangan mo siyang kausapin. Be open to her. Hindi naman siguro masasaktan yung tao pag sinabi mong ganun. There's nothing negative about telling that person na medyo nawawalan ka na ata ng time sa akin. Mahal, babe, love, sweetheart. Diba? Medyo, babe, siguro, hindi, ganito. Parang para sa akin maganda, yayain mo mag-date. 'Di ba? Kung ikaw nawawalan ka ng gana minsan, ang ganun kasi, I get it na minsan normal na tayo ay napapagod. Hindi talaga napapagod kasi we don't really stop loving someone. Naniniwala ako na yung pagmamahal natin sa isang tao, pwede lang yan maging more, pwede lang yan mag-less, pero we can never really unlove people, 'di ba? We hate them but there's still part of us that cares. And care is love. Nako, yung care na yan, deadly rin naman yan. Pero ito na nga, Ken, sabi, ayan, happy listening muna kay Ms. RG Chel. Gandang hapon po sa lahat. Miss Mara, happy Monday po. Happy Monday. Lunes na naman, ang bilis. Parang nung isang araw na, parang not so long ago, Friday lang. Thank God it's Friday. Manic Monday again. Ako. Pero okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. At least, diba, every gising is a blessing. Hello, happy listening kay Yan. Sir Rex Espiritu. Sir Rex talaga. Yan. Hello din kay Miss Tina Nolasco. Ayan, sabi ni Sir Ron Estrella, okay naman yung asawa mo, mag-usap kayo ng asawa mo, yan na lang okay naman. Correct ba yun? Agree ka ba doon, engineer, ha? Mag-usap na lang sila ng asawa niya.
Eto naman, sabi naman dito ni Miss RG Chel, Ken, mag-open ka sa asawa mo sa nararamdaman mo. Nasabihin mo na alagaan niya sarili mo. Kung wala ng spark, kayo na mag-asawa. Why not mag-date kayo? Mag-asawa. Alam mo na ang mali, matanda ka na. Be open. Every man can have children, but not every man can be a father. Ayan. Mahirap ang maging mother, both mother and wife. At sana mga babae, wag na magpalo siyang love yourself po. Ken, back to start. Kung paano mo siya niligawan noon. Ayan, yan nga yung advice ko dito kay Ken, no? Mas maganda kasi nga, di ba? Ako lagi ko kasi paulit-ulit ko lang tong sinasabi kung ikaw ay talagang nakikinig dito sa stories of love. Lagi kong sinasabi ang pag-ibig. Di ba? Lagi mong iisipin na pagka nando ka na sa point na parang gusto mong sumuko at one point in your life, yan yung taong gustong-gusto mo. Yung pinagdadasal mo na, mapasakin lang tong taong to, iingatan ko to, mamahalin ko to ng tama. 'Di ba? Lahat tayo, dumating tayo sa point na ganon. Hindi man ganon ka-desperate yung prayer natin na, Lord, please, Lord, maawa ka. Hindi man ganon ka-grabe. Aminin mo. 'Di ba? Pinangarap natin yung mga taong minamahal natin at gaano tayo kaswerte na minahal nila tayo pabalik. Diba? Medyo brutal naman yung comment section dito. Sabi ni Sir Ludencio Acosta, untog mo ulo mo sa pader para gumising ka, boy. Hindi ko kinaya. Pero yun nga po no, kapag kasi tayo, no, meron na tayong something good, minsan na-overlook natin yung mga bagay na magagandang meron tayo. Dahil panatag tayo, kampante tayo na nasa atin na sila. Hindi na natin sila na-appreciate the way kung paano natin sila na-appreciate nung mga una, kung paano natin sila na-appreciate nung hindi pa sila nasa atin. Yan, sabi dito ni Rex Espiritu, Patrol 2. Hindi ko alam kung paano kita i-address, parang nakakahiyang Rex lang eh. Ayan, communication is the key sa lahat ng uri ng relasyon. Correct. Lang hindi naiintindihan ng iba. Napaka-importante sa lahat ng bagay. Hindi lang to sa relasyon. Kapag ikaw nagtatrabaho ka, pag magaling ka makipag-communicate, marunong ka makipag-usap sa tao, parang pakikipagkapwa-tao na rin kasi agad yun eh, pag marunong ka makipag-usap ng maayos. Pero yun nga, communication is the key. Pero kasi feeling ko, itong si Ken, na-excite lang siya sa idea ng bago eh. Kasi meron tayong urge na ganun, di ba, as humans. Parang pag bago, ay, ito yung tama kasi bago to. Ito yung bago kasi, ito yung tama kasi bago and exciting. And we'll go for this kasi napapasaya tayo nito for now. And do you think sa long run, wala kang regrets pag iniwan mo yung baby mo at saka yung mommy niya? Although walang sapilitan na, hindi ko naman pinipilit itong si Ken na wag mo iwan. Pero at the same time, I think you should think once, twice, thrice kung kailangang 11 beses o 100 beses. Pag-isipan mo mabuti. Alam mo, yung mga anak ha, ito totoo to yung mga anak, hindi naman nila hiniling na ipanganak sila. So tayo bilang mga magulang, dapat kapag naging anak na natin yan, responsibilidad natin yan at walang pagsisisi. Anong karapatan mo magsisi? Hindi naman nila ginusto dito. Tayong nagkagusto na magkaanak. Nanggigigil ako Pagka kasi ngayon sa mga bata, tapos parang feeling ko maaagrabyado yung mga bata, parang nakakaawa. Well, nakakaawa naman talaga kasi diba ang mga bata, defenseless Anong alam niyan? Iwan mo para sa isang babae na hindi mo rin naman talaga kilala, kliyente mo, nagpapatato, tapos sasabihin mo pa dito, ang lakas pa ng loob mo. So, sorry, galit na galit ako, Ken. Galit na galit ako. Kasi sasabihin mo pa, ang lakas pa kasi ng loob mo, Ken, nasabihin dito, na yung mami ng baby mo, okay naman siya. Mabait, maalaga, masaya naman kami. Tapos lalagyan mo ako ng noon, baka tumigil ka rin naman sa pag-e-effort. Diba? Kasi alam mo, it takes two to tango. Diba? Sa lahat yan ng relasyon, friendship, work, relationship na romantic relationship, lahat yan, it takes two to tango. Diba? Pag isa lang yung sumasayaw, paano? Di yung isa, diba? Ano itsura nung isa? Wala. Naiiwan talaga dahil hindi sumasayaw
Anong gagawin natin, Ken? Kasi kasi parang lahat ng comments dito, talagang sinasabi din. Parang mga against sila eh. Hindi, pero kasi yung decision mo parang yun nga eh. Una pa lang sinabi ko na it's a no-brainer question. Pag-isipan mo maigi. Kasi buti kung walang involved na baby, buti kung ang plano mo lang mag-asawa kayo, makikipaghiwalay ka, like annulment, legal separation. Okay, fine. Walang batang maaapektuhan. Anong nawala sa asawa mo? Pwedeng may nawala sa kanya na something physically, di ba? Pero more than that, hindi talaga yung may batang maaapektuhan. Bakit ginusto ba niyang batang yan na madala siya sa mundo? Hindi naman eh. So tayo, yun nga, again and again, bilang parents, obligasyon natin yan, paglabas na paglabas niyan. Kaya wag tayong parang sarili lang iniisip, ha? Wag yung sariling true love, sariling kasarapan lang, sariling puso lang. Isipin natin yung maaapektuhan, ha? Pero yung gigil ko, babalik natin yan. Pagkatapos lamang ng ilang paalala, magbabalik po ang Stories of Love sa oras na 2:25. Stories of Love. Nagbabalik po ang Stories of Love. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ako po ang inyong kasama hanggang 3:00 lamang ng hapon, ha? Kaya wag kayong bibitaw. Ako po si Mara Valle. Ayan, napapanood na rin tayo syempre. Sabay-sabay, sunod-sunod sa ating Facebook page at YouTube channel na DWIZ 882. Tayo po ay napapanood din via test broadcast sa Digital Free TV na Aliw 23. Ayan, hindi ko nakita iba pero okay lang yan. Eto na nga, gusto ko munang batiin ng happy listening. Ay, happy listening ang aking daddy. Ayan, kakadating lang nila ng Brazil ngayon. Happy listening, Dad. I miss you. I love you. So, eto na nga, balikan na natin yung kwento nitong si Ken, no, na kanina pa nakakapikon. Eto, si Ken kasi, siya ay again sa mga kaka-tune in lang po sa DWIZ. Kwento natin ngayon, itong si Ken. Si Ken ay 25 years old, isang tattoo artist. May baby siya, magto 2 years old. At may mommy itong baby, mabait daw. Sabi niya dito, ha? Mabait, maalaga, masaya naman kami noon. Tapos itong si Ken, may client na nakilala, Denise ang pangalan. 4 times na nakabalik mula December ng first week ng December last year. Tapos na-develop, yung loko-loko, naging medyo katotohanan na. Hindi medyo eh. Actually, plano niya nang iwan yung family niya para dito kay client Denise. So, ito na nga ang mga reaksyon. Teka lang ha, happy listening. Good day from Canada. Ayan, good day po. Miss Celestina Araez. Ayan, happy listening. Diyan lang kayo, tutok lang kayo ha. Hanggang 3:00 lamang po ito ng Philippine Standard Time. Kaya wag niyo po akong iiwan. Ang arte ng tawa. Parang pa-witch na yun ha. Eto na nga, sabi ni Miss RG Chel, at wag mo sisihin ang partner mo para ito kay para ito kay Ken. Wag mo sisihin ang partner mo na wala siyang time sa'yo. Kasi kung gusto mo talagang magloloko ka. Kung ayaw mo, hindi mo yan magagawa. Alam mo na yan, matanda ka na. Correct. Yun lang sinabi, correct. Ang haman. Hindi. Pero tama naman kasi si Miss RG Chel. Alam mo, kanina pa ako gigil dyan sa Ken na yan ha. Alam mo, Ken, ikaw pa talaga yung sumulat ha. Hindi ko lubos maisip na ikaw pa talaga yung sumulat para what? Isumbong yung sarili? Hindi. Pero nanghihingi siya ng solusyon eh. Bibigyan natin siya ng solusyon mamaya ha. Pero sa ngayon, pangaral muna. Sabi naman dito, Ken, ni Sir John Panopio, to Ken, may asawa ka na. Kay Kenbot ka pa kung kani-kanino at client mo pa. Init lang ng katawan yan. Cold shower. Cold shower, Ken ha? Cold shower. Rinig mo yun, Ken ha? Cold shower. O, sabi naman dito ni Miss RG Shell, nako, gigil din to si Miss RG. Sabi niya, yung girl din, nakakagigil. Din, alam ng pamilyadong tao, nagsisira lang siya ng pamilya. Opo, actually yun nga nakakatawa dito, Miss RG, kasi nakwento niya, sabi dito sa totoo, sabi niya dito, alam ni girl eh. Ayan sabi niya, first week ko nung December last year, may naging client ako. Nasa totoo lang natipuhan ko, tapos nabetan niya nga daw mula December naka-4 na balik na siya sa shop ko. And alam niya na may anak ako at cool
naman siya doon, kaya lalo ko siyang hinangaan. Alam nyo, hindi po ako yung nasa sitwasyon at maraming salamat po, hindi ako yung nandun. Pero kung nahahawakan nyo lang at nararamdaman nyo po yung mga kamay ko sa mga oras na to, gusto ko lang po sabihin, ang lamig-lamig po. Dahil po, hindi lang dahil malamig dito sa booth, nakakagigil po yung mga gantong kwento. Again okay na nga kasi kung walang anak walang maaapektuhan, nag-asawa ka lang, hindi kayo nagkaanak pa. Pero 'di ba? May anak kang maaapektuhan, may aabandonahan ka. Kahit sabihin mo dito na alam mong hindi mo naman sila pababayaan dalawa. Well, eventually, sa una lang naman yan. Bakit yung mga nagsusustento ba? Lahat ba ng nagsusustento napapanindigan? Hindi naman. Wag na tayong maglokohan. Unless siguro talagang mayamang tao ka. Ay kakayanan ka talaga, may means ka na magsustento ng talagang thoroughly na tuloy-tuloy, 'di ba? Pero sa mga gantong kwento, parang syempre pag nagkapamilya ka, yun na priority mo Kahit nga yung mga nag-earn ng mga 300,000 dito sa atin, 'di ba, sa Pilipinas, pag dumating yung time na may bago ka ng pamilya, hindi mo na rin masusupport yung mga anak mo na dati mong anak, hindi mo na yung mga una mong anak, hindi pala dati. Hindi tumitigil ang pagiging magulang Gusto ko lang po i-correct yung sarili ko doon. Hindi po tumitigil ang pagiging magulang natin just because inabandonan natin o iniwan natin yung anak natin. Pero kung kaya naman, bakit mo ba iiwan? Yung ibang tao, 'di ba? Ang dasal para lang makumpleto ang pamilya nila. Tapos, ang hindi ko kasi matanggap dito, yung pinuri mo pa yung nanay ng anak mo, pinuri mo pa na mabait, na maasikaso, masaya naman kayo. Tapos may noon. Hay nako, Ken, sabi nga dito ni Haring Pablo Che. Hay nako, walang sinabing hay nako. Sabi niya ng Ken, obligasyon mo bigyan ng buong pamilya at pagmamahal ang anak mo. Boy versus man. Alams ka na. Ano yung alams? Hindi ko alam yung alams po. Pero parang feeling ko siya, alams ka na. Hindi ko alam. Pero yun nga, sabi nga nitong si Sir Pablo Che, sabi niya, Ken, obligasyon mo bigyan ng buong pamilya at pagmamahal ang anak mo. Boy versus man. Ayan, dyan nagkakatalo. Totoo yan Ang mga tao, sabi nga nung una, lahat pwedeng maging tatay, pero hindi lahat kayang magpakaama. So ito naman ay boy versus man scenario naman. Ano ba uunahin mo? Yung priority mo, na totoong priority dapat, o yung sarili mo. Diyan pumapasok, 'di ba? Pag ikaw prioritize mo yung bagay, kahit yung bagay na yun, alam mong hindi ganun ka beneficial sa mga pansarili mong pangangailangan, sarili mong needs, yan ay pagiging man and standing up for the people, your responsibility. Kasi simula nung eto kasi hindi natin sure kung kasal si Ken dun sa mami nung anak niya Baka kaya malakas loob nitong mang-iwan-iwan dahil sasabihin niya, we're not legally married. Yung anak ko, ano ko naman, parang kumbaga parang hindi niya naman i-disown yung anak niya. Hindi ko kasi masabi yung word in Tagalog Pero 'di ba, parang baka ang nito ay hindi ko naman meron po, galit po talaga yung mga tao sa ating comment section. Actually, wag po kayo mag-alala. Hindi po kasi pwedeng magmura on air Pero kung pwede po, nako, sabay-sabay po talaga tayo. Kasi yung mga gantong kwento, parang yung mga gantong kwento, hindi na dapat ito kinikwento. Ito yung mga kwentong dapat nahihiya kang malaman ng ibang tao. Kung tama ako baka kasi yung iba proud sila gwapo. May nagkakagusto pa, tatay na. Ganyan minsan yung mga self-esteem ng mga tao no? Hindi mo alam saan hinuhugot, saan banda yung tigas ng mukha, yung kapal ng mukha. Hindi nyo kaya yon. Sino kayo doon? Happy listening Sir Willie Niekoda. Ano to? Niekoda po ba to? Niekoda. Ayan, Sir Willie. Si Sir Willie yung gusto nang magmura. Ayan, pero wag po tayo magmura. Kahit po, sarilihin po muna natin. Pero sa totoo po yung mga gantong tao, nako, X po ito. Siguro kasi lahat naman nga kasi again and again, kapag yung mga tao, kapag nanliligaw pa lang, kapag simula pa lang,
best foot forward yan eh. Lahat ng maganda ibibigay sa'yo. Lahat ng maganda ipapakita. Kung pwedeng abutin yan, ialay sa'yo ang langit. Gagawin yan. Pero pagdating ng araw at lumabas ang tunay na kulay, ay, langit, parang ang init dito. Parang hindi ganito yung langit. Parang medyo hot, mainit, no? Sabi nga may mga tao daw, na you are my heaven in hell. So parang ikaw yung good sa bad. And meron din na ikaw yung hell sa heaven. So ikaw yung okay na sana ako, kaso nandyan ka. So sino tong si Ken dito? Sabi ni Miss RG Chel, isipin mo paano kung ganyan din ang mother mo, nalokohin ng father mo. Ano kaya ang mararamdaman mo kasi naging anak ka din, Ken? Diba? Ang sentiment talaga ng mga tao tama eh. Lahat po tayo nagiging anak. Pwedeng hindi ka naging ina, pwedeng hindi ka naging ama, hindi ka, dahil babae ka, lalaki ka, or baka hindi ayaw mo magkaanak, or hindi ka pa magkaanak right now, diba? Pero lahat tayo, ang sentiment natin, nandun kasi sa bata eh. Wala tayong pakialam, mag-iwalay kayo, mag-away kayo na mag-away dyan, okay lang yan, toxic. Although hindi natin ini-encourage yung toxic trait ha. Pagka yung dumating sa point talaga nagkakasakitan na, ay wag na lang. Pero ito kasing sa kwento natin ngayon eh, no, for today's video, okay sila eh. Bakit? Anong problema mo sa buhay, Ken? Alam mo, Ken, yung mga tao, 'di ba? Sasabihin ko ulit, gaano karaming tao ang gagawin lahat, mabuo lang pamilya nila. May lumaki lang yung anak nila. Isipin mo ito ha. What if yung mga taong nakakulong? Hindi natin gine-generalize, pero meron siguro diyan mga nadawit lang talaga, 'di ba? Hindi natin alam eh. Iba-iba ang storya ng tao at hindi ko sinasabi na lahat ng nakakulong ay hindi sila guilty, 'di ba? Hindi ko sinasabi 'yon. Pero baka may mga ganong kwento. Kasi iba-iba ang kwento ng tao. Paano yung mga nakakulong sila, nagbago na sila throughout their stay sa kulungan? Gusto nilang makasama yung pamilya nila. But they don't have the choice kasi first of all, wala silang liberty. Tapos ikaw nasa iyo ang kalayaan, makita mo lumaki yung anak mo, makita nung anak mo kung ano yung pamilya. 'Di ba? Kasi diyan sa pamilya mag-i-start eh. Kung paano yung optimism ng anak mo sa buhay, kung ano yung magiging ideal life niya, 'di ba? Baka pag siya nagkaanak, 'di ba? Hindi mo ayan, baby girl pa naman yung anak mo, Ken. Hindi ako naiiyak ha, pero kasi baby girl eh, baka pag dumating yung oras na siya naman yung nasa ganyang sitwasyon, akalain niya normal lang yung iiwan siya kasi kinaya naman ng nanay niya. 'Di ba? Na itaguyod siya. Although sabi mo nga again and again, hindi mo naman sila pababayaan hanggang kailan. Dahil lahat naman ng bagay madaling sabihin hanggat wala pa dyan eh. Kung magkaanak kayo, kung si Denise man o hindi man si Denise ang makagiging girlfriend mo, makakatuluyan mo, 'di ba? Hindi mo na priority yan. Pag iniwan mo yan, hindi mo na priority. Ang dami pong gigil hindi ko na kasi mabase. Pero ayun, dalawa na Ken yung nagpapayo sa'yo, naintog mo yung ulo mo. Naintog mo lang yung Hindi, wag naman Ken. Alam mo, ang solusyon nga lang dyan, kausapin mo nga yung asawa mo. Kausapin mo yung mami ng baby mo. Kaya asawa mo siya, legal, kay kasal kayo, kay hindi. Asawa mo na yan. Wag tayong kasi sinasabi 'di ba sa batas na parang kasal lang kayo, pwede mo lang tawaging asawa kung kinasal kayo sa church, kinasal kayo sa pero the fact na nagkaanak kayo, asawa mo na rin 'yan eh. Hindi lang siya talaga yung very legal. Kung hindi natin idadaan sa legal way, matatawag mo na ring asawa mo eh kasi may family na kayo. 'Di ba? Pero babalikan natin yung storyang 'yan. Bigyan muna nating daan ng ilang paalala ng ating himpilan sa oras na 2:45. Stories of Love. At nagbabalik pa rin po ang Stories of Love. Ako pa rin po ang inyong kasama, Mara Valle. Konting mga minuto na lang. Samahan nyo na ako, ha? Nagmamakaawa. Hindi na. Hindi. Pero sandali na lang to. Ang dami pa nating pinag-uusapan. Dito muna kayo. Huwag ka muna lilipat, has. Ikaw na nakikinig. Diyan ka lang muna. Wait lang. Pag-usapan ba natin tong si Ken? I-backstab ba? Charot, hindi natin siya binabackstab. Ginagawa lang natin, pinapaklear lang natin sa kanya yung mga bagay na hindi niya masyadong maintindihan. For some reason, gaano kahirap intindihin.
Ayan, meron pang humahabol. Ayan pala, happy listening pala dito kay Sir Franklin Rodval Miranda. Siya yung sumuport dun sa sinabi ni Mr. Ludencio Acosta na daw naiuntog mo na ang ulo mo sa model. Hindi naman. Pero wag mong gagawin yan, nako ha. Pag ginawa mo yan, edi ganun din. Iiwan mo rin yung anak mo. Ibang paraan nga lang. And sabi pa dito, hay nako Ken, kawawa naman yung mami ng baby mo pag nalaman niya yung kakapalan ng mukha mo. Narinig mo yan, Ken. Hindi yan basta sa akin ang galing, ha? Nabasa ko yan sa comment section, ha? The views and opinions of the commentators does not reflect the host and the management. Diba? Grabe, ganun yung gigil nila sa'yo, diba? For the thing ka kaya, girl. Ay, girl. Pag-isipan mo kaya, Ken, parang ang daming against sa'yo dito sa iyong desisyon. Kasi totoo naman, para ka namang bata. Pag candy, pag ayaw mo na, iiwan mo na lang, tapon na lang. Ito na nga yung tanong niya, resolbahin na natin kasi konti na lang yung oras natin. Naguguluhan ako, saan ba ako lulugar? Sa tama na magstay at bigyan ng kumpletong pamilya ang baby ko o yung ilaban ko, yung true love ko na si Denise. Sure na sure kasi tayo dun sa true love, Ken eh. Di ko alam kung paano kita ko kontrahin. Ano ba? Hindi, pero yun nga, Ken, alam mo, hindi lang ako ha. Ito, kasi kung ako lang yung nagsasabi sa'yo, siguro mali ako eh. May malaki yung chance na, baka mali pa rin naman ako, di ba? Kahit maraming sumusuporte sa sinasabi ko sa'yo. Yun, number 1, communicate with your wife. Communicate to her. Kasi walang ibang solusyon, Ken, kundi kausapin mo yung tao. Kaya may problema ka dyan, kaya galit ka dyan, kaya mahal mo yan, kaya may kailangan kayong i-resolve. Communication is always and will forever be the key to every situation in life. Very spontaneous yung sinabi kong yun. In English yun. Pero yun nga, komunikasyon. Napakalaki ng saklaw ng komunikasyon dahil nakakasolve yan ng nakakasolve yan ng mga problema. Yan ang totoo ha. Dalawa lang yung communication, pwedeng mapalaki niya ng gulo. Yan ang totoo. Hindi lang naman puro positive ang communication. Pwedeng mapagulo lang niya ng mas mapalaki lang ang gulo dahil baka may ma-disclose ka na bagay na hindi niya pala alam. Hindi niya pala nararamdaman. Kagaya niyan, hindi natin alam kung itong mami ng baby mo, alam niya yung nararamdaman mo, di ba? Kagaya nga sabi dito ni Mama Lia, sabi niya, 'di ba, paano kung malaman nung mami ng baby mo or ng asawa mo yung etong mga nararamdaman mo ngayon, etong situation mo, saan ka naiipit? Na dapat una sa lahat hindi ka naman naiipit. Eto ha, excuse me lang Ken, huwag tayong malandi. Kasi 'di ba, pag ikaw may anak ka na, alam mo may partner ka na, dapat hindi mo na pina-prioritize yan. Kaya kahit gaano pa kaganda yung kliyente mo, kahit gaano kabait yan, kamukha man yan ni Liza Soberano, kamukha man yan ni Angelina Jolie, kahit ang ganda-ganda niyan. 'Di ba? Angelina Jolie, Kim Kardashian, Pia Wurtzbach, Catriona Gray, meron ka ng mahal eh. Hindi ko sinasabi na dapat na dapat sa ikumpara mo siya, gusto mo maging kamukha siya ng mga binanggit ko. Pero kapag ang tao nagmamahal, 'di ba, pag ang tao nagmamahal, sila yung pinakamaganda, sila yung always the best for us kahit they have flaws. Yun nga 'di ba? You always see the person you love regardless of the situation. 'Di ba? Regardless of whatever you're going through, nakikita mo sila the way they are, the way you love them. So itong si Ken, baka na-excite ka lang baka na-excite ka lang sa idea ng bago. Na-excite ka sa idea na thrilling, 'di ba? Exciting. Baka sexy si Denise, baka kung saan-saan body part nagpapatato to. Uso naman kasi ngayon. And you know, art is art. Kahit ano pang art yan, naniniwala naman ako dyan. And full support naman ako sa mga artist. Pero kasi yung pagiging artist mo, profession yan. Hindi yan ginagawang paraan para palitan yung asawa mo at iwan ang anak mo, okay? Para sa akin kasi walang
justify nitong sitwasyon ni Ken. Walang makakapag-oo sa akin. Walang makakapag-pa-oo sa akin personally. Walang makakapag-pa-oo sa akin na iwan mo yung asawa at anak mo tapos gumuka kay Denise. Na true love mo ka mo eh. Di mo alam kung galit na. Natatawa pa, hindi. Pero yun kasi, para sa akin yun, Ken ha. Ikaw, sa lahat naman ng ating sa lahat naman ng mga sumusulat sa atin, nag-i-email, talagang sinasabi ko, ang huling desisyon, kahit anong sabihin ko, kahit anong sabihin ng mga listeners natin, viewers, walang effect yun. Dahil at the end of the day, the decision will still and will always be coming from you. Pero kung kami lang, looking outside the box, that is a no-brainer question. Iiwan mo yung anak mo, galing yun sa'yo, Ken. Diba? Gusto mo yun. For sure, lahat naman halos ng tao. Naniniwala ko may mga taong una pa lang ayaw na nilang magka-baby. Una pa lang hindi na sila nagpa-plan na mag-ganon, diba? Pero alam mo, yung mga ganyan, diba? Hindi ba, ako kasi personally, bata pa ako. Hindi naman bata, ang OA naman ng bata. Pero siguro, mula nung nagkaisip ako, nung nalaman ko na one day magkakaasawa ko, tapos pwede ako magkaanak, mula nun, iniisip ko na, ini-imagine ko, ano kaya magiging itsura ng baby ko? Ano kayang feeling na may baby? Tapos akin, kasi matuwain talaga ako sa baby. Matuwain ako sa mga bata, to be exact. Hindi lang basta baby. Though, lahat kasi ng babies cute talaga. Ang sarap nilang pitchin, pero wag po natin yung gagawin kasi masama yun. Pero 'di ba, yun nga eh. Tapos nung nakita ko na yung baby ko, parang hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na parang hala, yung dati na baby na iniisip ko, ini-imagine ko lang what my baby would look like. Ito pala yun, hawak ko na, ka-face to face ko na. Tapos ikaw iiwan mo. Ganun lang yun kadali? Hindi naman siguro. Diba? Eh di paano kung ganun din ang ginawa sa atin ng mga magulang natin? Kung tayo ay ilalagay natin yung kung ilalagay natin yung sarili natin dun sa anak dun mo na lang tignan eh. Kasi for sure, ako sigurado nga ako na kahit papano yung love mo sa mommy nung baby mo nandun. Hindi yan mawawala. You can only love people more or love them less, but you can never unlove people. They will always have a place in your heart. Sure ako dyan. Kahit napakaliit na yan, kahit microscopic na yan, talagang may pagmamahal pa rin dyan, may care ka pa rin dyan. Dito si Sir Willie Nicoda, sabi niya, pakisakal nga sa gums para umayos, inassemble mo yan baby, tas gaganyan-ganyan ka. December yan. Hindi. Pero yun nga po yung pinopoint out ko dito eh. If right now, medyo rocky ang road. Kung ngayon medyo, parang hindi okay yung relationship mo kasi may mga nafe-feel ka na parang yung asawa mo nagiging mommy na lang, hindi na nagiging asawa. Baka you just have to wait and resolve it. You don't really have to leave them. Bakit mo iiwan? Again, Ken, pinangarap mo yan at some point. Yung mommy ng baby mo, pinangarap mo na mahalin ka niyan pabalik. And the fact na minahal ka niyan pabalik, diba that's so much blessing already. Pero having a child with the person that you once wished to be yours na makakasama mo, bakit papabayaan mo lang just because? Diba? Isipin mo, girl, pa naman anak mo, 2 years old pa. Maawa ka sa baby, maawa ka, baby pa siya. Paano paglaki ng anak mo? Mas masakit kapag itakwil ka ng anak mo. True yan, Ken, mas masakit yan balang araw, Ken. Sabi yan ni Miss RG Chel, Ken, ha? Kaya kung ako sa'yo, yung true love mo kay Denise, erase mo na. Kasi dapat mag-settle ka na eh. You should be settled by this time, by this very moment. Hindi tayo talaga nakukontento, pero dapat yung aspetong hindi tayo kontento is yung buhay na naibibigay natin sa pamilya natin. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng mag-settle na, okay na to kasi sakto lang, nabibigay ko na lahat. Okay, nabibigay ko naman lahat. No, we should never settle on that aspect. Pero kapag meron na tayo nun, we settle on that. 'Di ba? Dapat pag ganyan, kontento tayo diyan. Yan yung meron tayo, yan yung permanente sa buhay natin. Ang anak permanente yan, ha? Again, hindi pag iniwan ng anak, inabandon na,
Wala na tayong anak ha, hindi gano'n ang buhay. Ang buhay, pag may anak ka na, responsibilidad natin yan hanggang sa araw, sa oras na mamatay tayo. Nandyan na yan. Hindi lang dahil wala kang choice, dahil responsibilidad natin yan. Tayo ang may gusto niyan. Yan, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama dito sa himpinan bago tayo magpaalam sa ating piloto. Siyempre sa pangunguna ni Engineer June Aguba at Jeric Barreto. Diyan din ang ating communication assistants na si Maze Alinio Dayon. Ang ating writers, kanina nandito ang ating news director na si Miss Judith Estrada Larino at Jen Patrolia nandito yan ha. Ayan, at syempre humahabol ang ating communication assistant na si Jessa Barameda. Susunod na po ang programang Senior Balita. Ayan. Muli, ako po ang inyong kasama mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon lamang. Bukas po ulit at sa mga susunod na araw pa hanggang Friday yan, tutukan nyo po ako, hintay-hintay lang. Baka bukas kwento nyo naman yan. Muli, magandang hapon. Maraming salamat. Ako po, si Mara Valle. Stories of Love.